Ang langgam at ang mga tamad na tipaklong. Isang araw, sa panahon ng tag-init, nakatira ang mga magkakapatid na tamad na tipaklong sa ilalim ng sikat ng araw. Masaya silang nakatira sa ilalim ng sikat na araw sa mga berdeng damo at sariwang hangin. Sapagkat ito ay kasandali ang saya. Isang araw, habang naglalaro ang mga tipaklong, nakakita sila ng mga prutas at gulay na naglalakad. Merong mais, saging, kamatis at iba pa. Nagulat ang mga tipaklong. Narinig ng isang tipaklong ang isang tunog na nanggagaling sa mga pagkain at doon niya nakita ang mga langgam na may mga kargang malalaking gulay at prutas. Dala ng mga langgam ang lahat ng pagkain at nilalagay sa butas. Lumapit ang dalawang tipaklong at kinuusap ang isang langgam. Nagtanong ito na bakit nyo dinadala ang mga gulay at prutas at nilalagay nyo ito sa butas. At sumagot naman ang langgam, darating na ang taglamig at kailangan namin maganda para dito dahil sa taglamig ay hindi na kami makakahanap pa ng iba pang pagkain. At naman ang isang tipaklong, malamang kayo ay mahihirapan dahil kayo ay maliit at mahina. Mas malaki kami at malakas. Wala kaming kailangan ipag-alala. Araw-araw nagdadala ng mga pagkain ang mga langgam. Patuloy lang sila sa kanilang ginagawa habang ang mga tipaklong ay pinagtatawanan lang sila. Ang araw ang nakalipas malapit na matapos ang tag-init. Grupo ng mga tipaklong ay nagpapahinga at kumakain gaya ng dati. Sa sobrang tamad nila, hindi na nila naisip ang kakainin nila sa panahon ng taglamig. Dumating na ang taglamig. Ang mga tamad na tipaklong ay walang makain. Walang dahon, pagkain o lugar na paninirahan. Naaalala ng mga tipaklong ang langgam na nagtayo ng tirahan at nag-ipon ng mga pagkain para sa taglamig. Hindi na agad sila nagdalawang isip, inubos ng mga tipaklong ang mga pagkain ng mga langgam. Kinaumagahan, nagulat ang mga langgam dahil ang kanilang pagkain ay nawala. Ngunit, nagpatuloy pa rin ang mga langgam sa pag-iipon ng pagkain. Nag-iipon-ipon ang mga langgam at bumuo ng mga plano. Para gumana ang plano ng mga langgam, nagpatuloy sila maglagay ng pagkain sa butas. Para sa pagdating ng taglamig, pinapanood ng mga tipaklong ang mga langgam habang iniisip nila ang makakain nila sa taglamig. Ang mga araw na lumipas, hindi pa rin nagbago ang mga tipaklong. Ngunit, nung tignan nila ito, wala ng mga pagkain. Dahil sa taglamig ay hindi sila makalabas. Kinain nila ang mga maliliit na dahon na nakita nila sa ilalim ng butas. Nang sumikat ang araw, nakalabas na sila sa butas at hinang-hina. Nang makalabas mula sa butas, kumain agad sila ng marami para maibalik ang kanilang lakas. Pagkatapos nilang kumain, naisipan nilang magtrabaho. Nag-ipon sila ng makakain para sa taglamig. Gumawa sila ng sariling tahanan na gawa sa dahon at mga sanga. Ang mga tamad na tipaklong na palaging naglalaro ay ngayon nagtatrabaho na para sa kanilang kakainin. Ang kwento na ito ay may aral sa lahat. Dahil sa lahat ng bagay ay pinaghihirapan at kailangan maging masipag at hindi maging tamad.